So sabi nila, dalawa yung hybrid setup mo. Yan. Di ibig sabihin ay dalawa din yung solar na ginagamit or dalawang set ng solar panel ang ginagamit mo. Hindi po. So they share sa isang klaseng, isang set ng solar panel. Mas maganda tingnan na lang natin. Kaninang umaga, maaraw siya hanggang alas 2. Kaya nakapag-charge ako kay Day at kay Thunderbox. Kaya tinamad. Sabi ko babalikan ko hanggang nalimutan ko. Kaya puti yung ginamit ko dito kasi nga lalo kung wala pang budget na pang pabobida, at least hindi siya mainit pag puti. Oh. 200 watts na underrated. Sayang nga eh. Kung pwede ko lang ibenta ito kahit dalawang 500 watts yung bibilhin ko na lang. Benta ko ng mura tapos bibili ako ng kahit dalawa lang tapos dadagdagan ko na lang. Sayang. Supposed to be ang capacity lang sana nito nasa tatlong solar panel na 550 watts. Ayan, 9 pieces na 200 watts pero ang nakukuha ko lang na maximum wattage niya is 1,300 to 1,400 watts. Wala hanggang ganyan lang eh. Hanggang ganyan lang yung pwede i-deliver ng JNT or flash. Kung gusto sana nila yung 400 watts, di naman pwede. 500 watts, di naman pwede. Kasi nga masyado ng malaki. Tapos, dito ay yung dalawang Bluetti. I-charge ko kay Bluetti. Yung pangkape. Pangkape ko lang talaga. Siya pa yung kakainin niya sa dalawang hybrid na malalaki. So sa sa Bluetti na lang. Tapos temporarily yung dalawang wire, yung linya niya 6mm guys yung ginamit ko, tapos 10 meter. Yan, papunta doon. Si Bluetti naka-series yan. Para malakas. Mataas kasi yung battery ni Bluetti, nasa 32 volt. Kung isa lang yung gamitin mo, mahina. Nileles ko kasi pagpunta dito sa taas, nagkakaroon ng leak, tulo. Pero kahit sabihin natin na maliliit yung solar panel ko, 200 watts ang isa. Yung unang batch dito ay napamala ko dito guys, ang gastos dito. No choice tayo, yun ang meron dito eh. Kung sana lately yung merong available dyan sa bayan na 550 watts, yun nga lang, mahal ang isa. Nasa 8,000 yata eh. Ayan, pero okay na rin kahit pa paano kasi nga maganda yung harvest na malalaki. Dito yung 4 na panel, bili ko nung una ay nasa 4,400. Tapos lately bumili ako ng 5, nagdagdag ako nasa 3,300 na lang. So laking diferensya. Yung nga lang talaga, wala tayong magawa eh. Tapos gusto ko sana bumili, kaya lang wala nang pagbili. Yun lang. So ang ginagawa ko na lang dito ay sync na lang sila. Sabagay ako lang naman kumakalikot dito, ako yung may alam. So ito, ginagamit ko siya pang overnight. Bali ang natitira sa kanya is 80% overnight. So ito yung pang daytime. Gusto ko siya masubukan ng gusto, kaya siya ginagamit ko. Puno na yung battery nito eh. Ayun, hindi na nagcha-charge. Okay, so walang grid. Hindi ko pinapasok, pero meron yan. Pa natin. Ayun o. So, they share na dalawa sa isang solar na setup. So, kasi yung gagamitin ko, i-on ko yung kanyang circuit breaker para sa kanyang solar panel. Yung battery, hindi ko naman pinapatay yan. Para minsan na lang yung pindot. Tapos, kapag si Thunderbox naman,
Siyempre, ang naka-on yung kanyang breaker. Ito. Ito naman yung output ng AC. So, papunta dito yan. Okay, so kapag in-on natin si Deye, automatic, kasi nga naka-priority siya, ito yung kanyang breaker, hindi ko na rin pinapatay, lilipat na yun kaagad. Yun. May video na ako, previous video ng mga kung paano siya i-transfer. So, yun. Hindi sila pwede magsabay kasi nga, magagawan sila. Yung panel ko nasa 9 pieces lang naman, underrated na 200. Pero kung sakali kung sobra nasa 4,000 watts, sige, pwede sila magsabay. Titigil lang naman yan pag fully charged na. Pero ayaw kasi magagawan. Ito pang overnight. Kasi kung minsan napapasarap yung gamit, ayan, at least kaya niya i-sustain yung magdamag kahit 300 watts, 350 watts. Pero ito kasi, dahil sa 24 volt lang siya, tapos nasa 2,260 lang yung watt hour yung kanyang battery, hindi niya kanya i-sustain yung 300 watts. Dapat ay below 200 watts lang yung consumption mo, diretso magdamag. Pero kung sakali, pwede i-upgrade hanggang 5 kW. Kaya niya rin yung 300 watts magdamag. Ang purpose ko kasi, inuulit-ulit ko to. Kasi ba't ka nag-solar, may grid naman. So inuulit-ulit ko to. Ang purpose ko kaya ako nagganito, para may kuryente ako sa oras ng brownout, tapos bigla-bigla. At least wala ka nang gagawin. Meron na siya. Papasukin mo or hindi yung grid, meron kang kuryente. Ayos, di ba? So para sa mga interested ng Thunderbox, nasa description box, nasa top comment section, or si Deye, puntahan nyo na lang po yung kanilang website. Yun nga lang kasi wala kang may bibigay na talagang official na link na pwede kayo mag-order. Pero sa tingin ko pwede nyo tawagan yung mga number nila sa website na ibibigay ko. Hanggang ngayon, wala pa naman akong problemang nararanasan kay Deye. Thunderbox, wala rin naman. Saka lang ako gumagamit ng grid kapag welding. Yan o. Tatapos lang. Kapipintura ko lang tubular. Paanang lamesa. Diba? DIY. So, welding machine ay sa grid. Ayos. Pero kung brownout, hindi ka makapag-welding. Kung may grid lang. Hindi ko siya sinusubukan na mag-welding. Baka masira. Kaya wag na lang. Ito yung ginagamit ko. Mas maganda kasi ang MIG sa mga tubular. Hindi siya nabubutas. Gaya niya, no? Pinag-welding ko dyan, no? Kung stick welding yan, butas. Dito yung welding niya. Tataka nga ako sa mga yan, wala na akong nilalagay na ganon. Kasi hindi siya nabubutas pag wini-welding. Pag stick welding kasi nabubutas, obligado lalagyan mo na ng ganon. Kung parang bracket. Kasi nga butas-butas na Lamat.